Dito naman yung kwarto namin. Babay kwarto, tapos balcony yan. Memorable sa amin itong bahay na to kasi 2 years kami dito. Ang aga-aga may problema. Ang nagpunta pala yung guard, yung roving guard dito, sa kapitbahay namin sa likod. Binuksan nila tong kisame dito sa baba. Dito tumutulong yung leak. Diyan. Pag sinarado mo siya, hindi siya nag-i-snap ng ganyan kasi nadederecho siya dito. Sarado itong mga package na in-order ko para na dito sa bahay. Andito kami sa dati namin tinitirhan, nirentahan namin to for 2 years. 2 years na contract and bukas matatapos yung contract namin. Last day talaga bukas. Tapos may mga naiwan pa kasi kaming gamit and hindi pa namin totally nalilinis lahat. So inunti-unti pa namin yung ibang gamit kahapon. And ngayon, nakala ko nga hindi namin makukuha lahat ng gamit ngayon. Kaya nakiusap kami sa owner kung pwedeng bigyan kami ng extension until Saturday. Kasi nga may pasok mo si daddy, hindi niya kami matutulungan maghakot. So, pumayag naman yung owner na ilagay lahat ng mga may iwang gamit sa isang kwarto, pero kailangan daw talaga namin mabigay yung susi kasi may mga workers na gagawa dito. Pero since mukhang okay naman na konti na lang yung naiwan, konting linis na lang, hindi na namin kailangan gawin yon. Mababakita namin tong unit na to ngayong araw. And buti na lang din, andyan si mama at si papa, tinulungan ako na maghakot, maglinis. Kasi nga, last day na ngayon, kailangan may turnover ko na yung susi ngayong araw. Dito naman tayo. Bye-bye playroom! Dito naglalaro si Gray Gray. Babay home office / guest room kapag may mga bisita, dito natutulog. Dito naman yung kwarto namin. Babay kwarto, tapos balcony yan. Babay balcony, babay CR dito sa kwarto. Babay dito sa hagdan na high ceiling. Babay sa aming munting kusina. Babay sa aming dining area. Memorable sa amin tong bahay na to kasi 2 years kami dito. Ito yung pinakamatagal naming inupahan kasi yung mga previous na may inupahan 1 year lang or less than 1 year pa nga. Pero ito 1 year contract lang talaga to, pero dahil nagustuhan namin yung bahay, nagustuhan namin yung location, and even yung may-ari nitong bahay, okay kami sa kanila, so nag-extend kami ng another year. Sa 2 years na nagstay kami dito, ang dami naming memories, ang dami naming naging blessings, simula nung lumipat kami dito. And halos lahat talaga ng gamit namin sa bahay ngayon, dito nagsimula. I mean, nandito na kami nung naipundar namin, unti-unti namin naipundar. Nung lumipat kami dito, halos wala kaming gamit, wala pa kaming sofa, wala kaming bed frame, wala kaming TV. Pero ngayon, na umalis na tayo, talagang nakumpleto namin lahat ng gamit sa bahay, lahat ng mga kailangang gamit sa bahay. So, very thankful kami talaga sa owner, sa mga mababait na owner nitong bahay. Ang dami talaga naming mga nagawang projects sa bahay na to, ang daming dumating ng mga blessings. So, parang, ano ba, swerte? Swerte tong bahay na to. Unbox namin ito, in-order namin online na patungan ng ref. At view at mapahira ng ito kasi mas may malaki. Yung sigalan namin. Ito ba yung sa inyo? Wala, naabot sa sa ceiling. Nausog mo kaya dito yung ref. Mas mataas yung dito. Yan. Hello! Hello! Pingi. Bingi ka, bingi. Buat. Sige pa. Anan ka? Maipit ka. Yan. Sa likod. Ha? Hindi tayo pwede tutulong kasi madaganan tayo. Maipit, di pwede bata. Go. Yan pala eh. Tapos naman.
Tulog na, andar na. Tulog. Alalay, daddy. Dandahan, baka masagi. Sali siya eh. Ay, alis na yan. Para padala yung stero. Ano dito? Try mo nga, Ben. Okay na. Mahirap. Pagbukas, susidi ka bukas. Pwede yung baliktarin eh. Pabaliktad na lang natin. Ang aga-aga may problema. Nagtatrabaho ako dito habang tulog pa si Gregory. Tapos kumatok si Mamu. Sabi niya, may nagtatanong sa baba ka muna. Kasi tinatanong ko sino yung contractor. Sabi ko, sinong ang aga-agang pupunta magtatanong ng contractor? Kasi bumaba ako. Ang nagpunta pala yung guard, yung roving guard dito, tsaka kapitbahay namin sa likod. As in, yung kadikit namin na bahay sa likod. Kasi daw may nagli-leak sa loob ng bahay nila na possible connected dito sa bagong gawang bahay namin. Kasi during construction daw, may ganyan na daw na instance na nagli-leak yung likod ng bahay nila. So, sinabihan daw nila yung workers during renovation na ayusin yung gawa kasi may nag-click daw sa nila, sa bahay nila. So, ginawa ko, sige sir, tawagan ko yung contractor namin para ma-check niya. So, tinawagan ko si sir, pero hindi sumasagot. So, malamang tulog pa yon. Pero, at the back of my mind, sabi ko, baka related to dun sa, sa drainage ng CR namin. Kasi, kahapon lang din, napansin namin na may nagli-leak din sa amin from CR dito sa taas hanggang sa baba, sa may hagdan. Tapos yung pinakitang picture sa akin nung guard dun sa kapitbahay, sa bahay ng kapitbahay namin. Doon din, exactly the same. Since magkadikitan lang naman to, kumbaga kung ano yung dikit namin dito, yun lang din yung dikit sa kabila. Alam mo yung magkatalikuran lang na layout, ganyan. So, yun na iisip kong possible reason at hindi yung ulan. Kasi during construction nito, umuulan. I mean, nagdaan yung ulan, nagdaan yung bagyo, yung malalakas na ulan, yung rainy season talaga. And wala namang naging problem dito sa bahay, sa bubong, sa mga tubo, and all. So, hindi ko naiisip na possible yung ulan na reason, na leak. Ang naisip ko lang talaga yung sa CR kasi ito yung hinabol. Hindi ko alam kung nabanggit ko yun sa last week na update ko kasi last week na renovation, doon lang nila napansin na may nabarado yung floor drainage dito sa CR namin, sa CR sa taas. Hindi nila na-check kasi hindi naman nila nagagamit itong CR sa taas. Ang nagagamit nila yung CR sa baba. Nag-test na sila, nung pa-turnover na sila, nag-test daw sila dito sa CR sa taas. Doon lang nila nalaman na barado yung floor drainage. Pero naihabol naman daw. Parang tinuklap nila yung ceiling sa baba, yung tubo, chinek nila. And naayos naman daw nila. So, ngayon, feeling ko, hindi pa rin siya totally ayos. Kasi nga, may nagli-leak. And doon sa CR namin, merong, doon sa drainage, merong, ano ba yung tunog na yun? Basta may ganong tunog. Alam mo yung hindi tahimik. So, alam mo may nangyayaring something doon. Tinawagan ko rin si daddy kasi nasa office na si daddy, nasa work na. In-update ko lang siya kung ano yung nangyari, para mabigyan niya rin ako ng advice, suggestion kung anong dapat kong gawin. Pero ang pinakaunang dapat talagang gawin is kontakin yung contractor namin. Kinuha ko na lang yung number ng guard, tsaka binigay ko yung number ko doon sa kapitbahay kasi walang dalang cellphone yung kapitbahay namin ngayon. So, hindi niya makuha yung number ko. Sabi ko na if ever makontak ko yung contractor at magpadala sila ng tao dito or kung siya man ang pumunta dito, puntahan ko na lang sila doon sa bahay nila kasi katalikuran lang naman namin. Update ko na lang din kayo mamaya kung anong mangyayari. Good morning, Gregory! Nagising si Gregory kasi bumaba ako kasi dumating na yung mag-aayos dito si Sir. Sila din yung mga naggawa, mga workers na naggawa dito. Tapos, chinek niya itong situation dito, kung anong gagawin. Pero ngayon, inoff muna namin yung main switch ng tubig. Kasi tumawag sa akin yung kapitbahay. Sabi niya, tumatagas pa rin daw sa kanila. So, kung pwede, i-off daw yung switch namin. So, inoff ko na lang muna.
Buksan nila tong kisame dito sa baba. Kasi ito yata yung tubo dun sa CR. Dito kasi yung CR sa taas. Yung taas dito, yan yung CR. Tapos itong kisame na to, ito yung dito sa may hagdan. Dito tumutulo yung ano, leak. Diyan. Meron na siyang watermarks on ng tulo. Tapos makikita mo talaga na meron tubig na tumutulo. Amin eh. At dito na yung nag-aamis. Dapat dito naglilik yan. Kaso dito na punta yung tubig. Ayun, dapat lalabas din yun. So, ito na yung findings. Binakbak nila dito kasi akala nila dito yung tulo, yung leak. Pero, tuyo naman daw itong tubo. And then, nung binuksan yung main na switch ng tubig, tumutulo daw dito. Yun pala, yung pinaka-cause daw is dito. Parang, itong butas na to, may nagalaw daw dyan. May leak kaya pumupunta dito. Yun ang pagkakaintindi ko. Actually, ito, concern nga dapat namin to kasi dapat walang nakausli dyan eh. Dapat naka-dugtong to, pasok to dapat. Ngayon, ang gagawin daw, lalakihan daw ang butas nito. Sabi ko, paano po yun? Yung, ano na, ang pangit na, mamasilyahan daw. Sabi ko, ang pangit pa rin kasi dapat nga hindi talaga to nakausli eh. Dapat siya doon. Oo. Dapat ito, nakadikit siya dito. Oo, malinis. Tapos ang gagawin ngayon, lalakihan pa. Sabi ko, hindi ba pwedeng baklasin itong buong tiles na to since magbabaklas rin lang din naman. Oo, yan ang kalasi. Kaso, parang sabi niya, maapektuhan daw lahat. Ewan ko kung na ano niya. Sa loob. Hindi po ba natin natukuran? Hindi naman, sir. Kasi magbubukas lang naman kami ng gripo. Ganyan. Yun lang. Tsaka bakit ganyan po kasi style niya, nakalabas yung blue. Oo. Ganyan, lapat talaga yan. Tendency talaga magagalaw kasi nakausli. Tsaka ma'am, pagka pinapasok niya doon, hindi rin papasok yung gripo niya. Sana mabawasan man lang kasi may tendency talaga na magalaw siya. Kaya Kasi may pag medyo binubuksan. mahaba kasi. Oo. Naayos nila yung leak. Tapos, sinarado na yung butas dito. And, iniklian ng konti yung tubo. Pero, meron pa rin talagang kita. Tapos, eto, wala naman palang problem dito. Akala nila kasi noong una, dito yung problem. So, ayan, yung nangyari sa tiles, pumangit na yung cut niya. Kasi dito nga yung binuksan kanina. So, hindi na siya isang buong cut. Hindi na rin to isang buong cut. Nagkaroon ng ganto-ganto. Tapos, parang ano ba to? Minasilyahan or sinemento na lang yung mga butas na natira dyan. So, ayun, hopefully, hindi na mag-leak kasi nga, ang hassle, di ba? Pero, pabalik pa daw sila bukas kasi yung kisame na binuksan nila dito sa baba, eh, hindi pa napipinturahan. Tapos, meron pa rin ako kinonsern dun sa gate namin. Bukas ko na lang i-explain. Ganyan yung magiging mangyayari sa kanya. Oo. Ito kasi currently, hindi siya nalalak. Pag sinarado mo siya, hindi siya nag-i-snap ng ganyan kasi nadederecho siya dito. Dapat, pagka snap niyang ganito, lock siya, hindi na siya mauurong dun sa ano. Hindi siya madederechong ganyan. Para automatic lock siya. Kasi walang way para ma-lock siya from the outside. So, dapat hindi na siya uurong palabas. Kasi ito yung lock niya from the inside. Buksan natin itong mga package na in-order ko online para to dito sa bahay. Meron tayong 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ito yung una, CCTV. 2 CCTV na pang outdoor. Yung minamount. Huwag kang mga harang naman. Sit down. Tapo yung brand niya. Tapo na rin yung ginagamit namin na CCTV. Ayan. Kasi di ba meron siyang system, yung sa isang app, makikita mo na, switch mo na lang kung saan CCTV yung gusto mong tingnan. Tapos may kasama na siyang memory card. Ito naman, pambalot sa galon ng tubig. Yung color blue, kasi di ba syempre hindi nakaka-aesthetic. Para kahit pa paano aesthetic tingnan, meron tayong pambalot. Ay, ang laki pala nito. Ang laki pala. Nalagyanan sana to ng mga sibuyas, bawang, luya. Nalagay ko siya dun sa sa kusina. Ganito. Pero sinukat ko naman to kasha. Try na rin mamaya. Ang ganda color white. 3 lang ito binili ko. 3 para sana sibuyas,
bawang, sibuyas, luya. Tama ba? Kung ano pa ibang mga kakasya dito. Ito naman, kitchen mat. Si Daddy ang pumili nito, pina-order niya sa akin. Gusto ko sana, orderin ulit dati namin kitchen rag. Pero kasi yun, mahirap labhan. Ito, pupunas-punasan mo lang. Ayan o, ganda din pala. Yung material niya parang goma na parang may foam sa loob. Parang ganon. Hindi naman siya mukhang madulas pag nilagay mo na siya sa tiles. Ayan o. Nagaano naman siya, anti-slip naman. May mga sizes din to. Pinili ko yung pinakamahabang size. Ah, hindi. Yung second to the last, tapos dalawa yung in-order ko. Ito yung isa. Para isang buong countertop ng kitchen, meron. Ito naman, rack siya na parang patungan or divider siya ng mga microwave sa countertop. Pero, ang gagawin ko dito is patungan ng rice cooker. Hindi ko kasi na-consider yung rice cooker kung saan ko siya ipupwesto. Tapos, pwede naman siya sa countertop kasi naisip ko rin, baka mamaya yung heat niya maka-apekto dun sa countertop. So, i-elevate ko lang siya using this one. I-assemble pa to. Ganito. Tapos, meron siyang paa dito. Dito ko ipapatong yung rice cooker. Para hindi siya directly doon sa countertop. Assemble natin to mamaya. Etong isa naman, shower rod to. Shower rod and shower curtain. Kasi parang ayaw mo na shower enclosure kasi hindi naman kalakihan yung CR namin. So kung mag-shower enclosure kami, baka mas lalong tumikit. Also, kung halimbawa kalahating glass naman, ang problem ko rin is talaga sa glass kasi di ba mahirap i-maintain ang glass. Tapos may kasama din kaming bata. Alam nyo na. Sabi ko, mag-shower curtain na lang ako. Pero hindi ko pinabutasan yung tiles kasi ganito talaga yung bala ko. Yung adjustable rod na igaganon mo lang siya, ipifix mo lang siya doon para meron ka ng shower rod. Tapos meron na rin siyang kasamang shower curtain. Mas nagustuhan ko yung shower curtain nito kasi hindi siya yung parang plastic. Para siyang tela pero waterproof siya kasi nga pag shower mo siya gagamitin. Ito ang aesthetic din ng niya, ng curtain. Ganito siya. Tingnan niyo magiging itsura niya. O diba, ganda. Color gray. Hindi ko lang sure kung totoong waterproof talaga to kasi mukha siyang tela. Although meron siyang parang dito, film na siguro ito yung waterproof side. So, i-update ko kayo kung ano magiging nito, kalalabasan.